Mayong adlaw, katauhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, o sa kahugpuhan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Father Mark Julius Casaba sa Monte, magahatod kaninyo sa pamlandong karong adlaw. Karon, adlaw nga Martes, sa ikinapulog siyam nga semana sa ordinaryong panahon, Agosto 13, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamanandungan karong adlaw, putloon nato sa ebanghelyo ni San Mateo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag usa ka bata ug gipatindog niya sa atubangan nila ug miingon siya, hinumdumi kini gawas kong mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan magadawat kanako. Matkunin ninyo nga dili kamo magtamay bisan usa ni ining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel nga atua kanunay sa tubangan sa akong Amahan didto sa langit. Sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa ka gatos ka karnero, iya gayong biyaan ang kasiyam ug siyam ug nga manibsib didto sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, ini kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kay sa kasiyamag-siyam nga wala nawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong Amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Sa makausapa, maayong adlaw kanatong tanan, mga igsoon ko na ni Kristo. Sama sa kong dingon kanina, karon adlaw Martes, atong pamalandungan ang ebanghelyo ni San Mateo, na usa sa mga mahinungdanong hinundan mao ang atong pagkamahigugmaon og bata. Sa atong mga panimalay, ang bata mo'y sentro sa atong atensyon. Ganahan kita magpangga, maghalok-halok, bisan gani bahog singot kining mga bata. Maghagbo-hagwa o mag-ikstorya sa usa ka bata, kay lantaw na to nila usa ka inosente nga binuhat. Sa atong mga programa sa telebisyon, radyo o entablado, malipay kita nga magsudong kanila. Kaning mga bata nga magpasugdayan, bisan gani nga yabag sila mukanta o dili kabalo mo sayaw. Matod pa ni kanhing Pope Emerito na si Pope Benedict, miingon nga ang Dios nahimong usa ka bata aron kita dali makat-on sa pagigugma kaniya. Tinuod ang gingon sa ato ang Pope Emerito na si Pope Benedict na tungod kay maglisud man ang tao sa pagigugma sa Ginoo, ang Dios na mismo mo ay nangitag paagi nga siya mahimong sayon nga igugmaon. Pagkanindot, nagpakatao siya o nagpakahimong bata. Maubitaw sa itong ebanghelyo karon si Kristo nagingon, si bisan kinsa kaninyo nga mudawat o usa ka bata sama niini sa akong ngalan, nagdawat kanako. O makusganon na iyang gipahimangnuan kitang tanan na matgunin ninyo nga dili kamo magdaot o magtamay bisan usa niining mga bata tungod kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel
nga anaa kanunay at tubangan sa akong langit tong amahan, kanunay nagaprotekta kanila. Subot pasabot, kung sa di ato mga angay makatunan, as we face some problems about this mga kabataan sa modernong panahon, kinahanglan na itong ipadayag sa kalibutan na ang atong mga pagkamigugmaon o bata, ano man yun na ito nga we should express how do we care, how do we love these children na mo ay gisgutan ni Jesus sa itong Ebanghelyo karon. Una sa tanan, kung nakamatikod mo, nagkadaghan karon ang mga bata nga nahimong biktima sa pang-abuso. Tungod sa kapobrehon, adunay mga bata nga ipamaligya na lang sa ilang mga ginikanan. Mura na lang og mga hayop, mura na lang mga manok nga kung dili na kaya ipamaligya na lang. Mao diha nga misulod ang ato ang problema sa child trafficking. Ada kawalo mo kaning child trafficking mas labaw pang sa lawayon kaysa drug o arms trafficking. Tungod sa kawadon, adunay mga bata sa patrabaho na lang sa budiga o sa factory. Labaw nga sa lawayon mao ang paghimo sa mga bata na child prostitutes. Mabitaw nga makapangutana po aning mga ginikanan aning mga bata. Grabe gid no? Nga daghan ang mga bata karon nga nahimong biktima dili lang sa verbal o physical nga pag-abuso kundi usab sa sexual usab. Busa mga igsoon ko ni Kristo, isip Kristohanong katilingban maghiusa kita sa pagpanalipod sa atong mga kabataan batok sa bisan unsang porma sa pang-abuso. Atong dasigon ang atong mga lawmakers sa atong nasod sa pagpanday og mga balaod nga manalipod sa katungod sa mga bata. Dugan panini makasubo ang kahimtang sa mga bata nga napasagdan na lang sa ilang mga ginikanan. Adunay mga bata nga nagdatagaw diha sa plaza, diha sa kadalanan. Kinsa hain man ang ginikanan aning mga bata, makapaingon ta nga hain man ang ginikanan aning nila. Asa man sila mga tulog, asa man sila mga aon. Gawas aning mga bataan nga naa sa kadalanan, aduna usay mga kabataan nga nabiyaan sa ilang mga ginikanan diha sa panimalay. Nga mao'y hinungdan, pabantayan na lang sa mga lola o sa mga yaya. Tungod sa pagpanalbaho sa abroad, lagi sa pagpanginabuhi para ma-provide materially ang pangailangan sa ilang mga anak. Apan, nakalimtan nila nga ang emotional o espirituhanong kinabuhi mo'y naapektuhan pag-ayo aning mga bataa nga ilang gibiyaan. Dili ikalimod nga daghan kanila hinuon dili man tanan ang masulubon o nagkaproblema na noon sa ilang pagkatao. Atong dasigon ang mga ginikanan nga dinhi nga mangunho na og maglantaw kanunay sa kinatibuk ang kaayuhan sa ilang mga anak. Kaya bitaw dili lang ka partial, dili lang ka subjective nga bulantaw, kundi holistic ba nga pagtubo sa imong anak, spiritual, ilang mental, ilang psychological, dili lang material. Okay, ano naman, atong timan-an ang pagginahanglan sa mga bata, dili lamang kwarta o material nga butang, kundi labaw sa tanan, mao ang presensya, pagpangga o gugma sa ilang mga ginikanan. Usa na jud sa mga basic pod na atong timanan. Busa sa pagpangita og trabaho o panginabuhi, atong iapil pagtimbang-timbang mga ginikanan ang kinatibuk ang kaayuhan sa atong mga anak. Kung kini buhaton ba nako, tinuod ba gyud na makatabang ni, makapaayo ni sa ako ang anak? Kung mabiyaan ako akong anak, na abay laing tao na pwedeng maka-fill in sa akong kakulangon, mga anak, i-consider na sa imuhang paghimong desisyon. Sa katapusan, atong pamalandungan ang makasubong kahimtang sa mga magtiayon na dili na ganahan mga anak
Tungod kay kuno ang bata makahasol sa kinabuhi o makababag sa pag-asenso. Daghan na ang mga magtiayon karon na usahay pilion na nila nga mag-atiman og mga itoy, pag-atiman og mga pets, kay matawag lagi na to na kung mamatay, dili ra inana kayo ka attach, kay hayop naman, dili na ba kayo sila masakitan, o gana bitong less maintenance na po, kay pakanon raman nila o ganang mga unsay pagkaon diya, then naara po kabalo, nakabutang na silang mindset na hayop ra ni, dili na ko ni kadugo, anytime pwede na ko ning biyaan. Nana bitaw. So mao bitaw nga baguhay lang nga adunay gihimong survey sa bag-ong magtiayon dito sa Europa. Nasayran na pipila ka buok nga magtiayon nga nagplano nga manganak, kini usab ang nakapahitabo sa Amerika, Canada, Australia, Japan ug daghang mga lugar, bisan gani diri sa Pilipinas. Nag-anam na kadaghan ang mga tao nga dili gusto manganak. Ang uban, siguro manganak, tagsa o tagduha, na lang. Na limit ba? Adunay daghang mga mambabalaod sa nasod nga nagunahuna daw nga ang pagdaghan sa tao mo hinundan sa kapobrehon. Matod nila, kung mugamay ang populasyon, ang nasod mo asenso. Usa kini ka mabawong pangunahuna para kanako mag-igsoon ni Kristo. Usa kini ka mabaw nga pagtan-aw sa problema sa kapobrehon. Kaya ang pag-asenso sa nasod ug ang pag-ugmad sa kinabuhi sa mga Pilipino mo'y danggo na tong tanan. Apan ang simbahan nagtudlo nga dili maayo ang simpleng argumento nga basulon nato ang pagdaghan sa mga bata sa atong kapobrehon. Mao ba gyud na ang hinungdan ano pobre ang Pilipinas? Siguro let us try to see the other aspect why we are still in a third world country, or why are still experiencing poverty in our world, in our country today, dito sa Pilipinas. Siguro i-consider nato ang ubang hinungdan sa kapobrehon. Graft and corruption sa gobyerno. Dili ba na siya hinungdan? Daotang pamulitika. Dili ba na siya hinungdan? Dili makiangayong pagbahin-bahin sa yuta, pagbayad sa atong mga utang sulod ug gawas sa nasod o uban pa. Dili ba na siya pwede hinungdan? Ngano pobre gyapon ta? Kung bunsido ang simbahan nga ang pagtubo sa populasyon, dili mo hinungdan sa atong kapobrehon. Kung bunsido ang simbahan nga mas daghan ang tao, mas daghan ang motrabaho ug mas mulambo unta ang nasod. Mo na ang usa sa mga asset nato ay kana bitang manpower ng tawa all over the globe, all over the world. Bisan asa makakita jud kag Pinoy mo dan kani mga Pinoy mo mutabang nako gitawag gani karon sa ato ang mga politician gani the new hero in this modern era, bag-o daw silang mga kuan. So makaingon ta mga igsoon kining mahitabo kung ayuhon lang na to ang pagpadagan sa atong panggobyerno, makaingon ta nga dili pwedeng himong rason ang kabataan or overpopulation sa kapobrehon. Kung magplano mo sa inyong pamilya, kinahanglan may nampuon ang inyong desisyon ug maayo ang inyong pamaagi nga gamiton. Nganuman, limitahan ninyo ang kadaghanon sa inyong mga anak. Tungod ba kay naglantaw kamo sa ilang tinuod nga kaugmaon, ug tungod lang ba kay gusto kamo nga magpakasayon o mahadlok kamo nga nagauban nga obligasyon. Pero bitaw muingon ta nga gamay lang ato ang ato ang dili ko gusto mga anak og daghan. Kay tungod lang ba yun kay gusto nimo for a welfare sa imong anak, or tungod kay nahadlok na jud ka obligasyon. Hinumdumi na sa kanunay ang Dios mismo naghimo sa bata nga instrumento aron mahiduol ug mahigugma kaniya. Si Kristo nag-ingon nga ang bata magpahinumdum kanato sa mga mahinungdanong hiyas Kristohanong kinabuhi. Sama sa pagkamasaligon samahan,
pagkasimple sa kinabuhi, pagkadali malipay, o pagkadaghan, o pagkagaan sa kamubuton, o pagkamasinugtanon, o pagkamatinuuron, o mapausanon, o pagkamapasayloon. Daghan kayong hiyas ang mga bata mga igsuon, kapoy nitang makaton kanila. Sa dili pa nako tapuson, tugutin ninyo ako na pasalamatan ng atong mga higala gikan sa Luzon o sa laing mga nasod, mga kaibigan natin dyan from the Diocese of Antipolo, lalo na sa mga parokya na pinanggalingan ko bago ako nakarating dito sa Archdiocese of Osamis, dyan po sa San Jose de Ampid Parish, sa may bayan ng San Mateo Rizal, kung saan ako naordinahan sa pagkapari, at dyan naman sa Sacred Heart of Jesus Parish, sa bayan ng Cainta Rizal, pinakahuling parish assignment ko bago ako napunta dito sa Mindanao, at sa aking dating community, the Disciples of Divine Mercy of St. Padre Pio. Salamat po sa inyong walang kupas at magandang pakikisama at pagtanggap nung ako po ay bumisita dyan sa atin sa Luzon last week. Para po ihatid ang ating kapatid na pari from the Archdiocese of Osamis na mag-aaral sa Loyola School of Theology na si Father Jesse Langgam para sa kanyang Masteral of Spirituality. Siya po ay pinadala mismo ng ating mga duping bishops. Mga kapatid, alagaan niyo po yung si Father JC dyan sa Luzon, at sa ating mga kapatid din dito sa Archdiocese of Osamis, ipagdasal natin siya na sana magkaroon siya ng focus, magkaroon siya ng endurance at perseverance sa kanyang pag-aaral doon sa Ateneo o doon sa Loyola School of Theology. Gusto ko rin pong ipaabot ang aking mga pasasalamat sa mga individual ni Father Verge Lachica Jr., Kura Paroko ng San Isidro Parish, Balante. Salamat din sa pagkukup at sa kasamahan namin pare na si Father Jesse Langgam na every weekend, especially on Sunday, doon po tumutulong at nagmimisa si Father Jesse sa kanyang parokya. Father Phil Pidraha, Kura Paroko po ng Sacred Heart of Jesus Parish. Salamat sa magandang samahan, Padre. Regards po sa inyo dyan, lahat sa Sacred Heart of Jesus Parish. Salamat din sa ating mga mabubuting kaibigan at hindi nakakalimot sa atin kahit malayo man tayo. Hindi pa rin nila tayo kinalimutan. Nandyan pa rin ang kanilang constant communication and support. Kahandig and Sabado family, Tita Pat Rujas and family, Atilay and Del Mundo family, Tita Barira and family, Mr. and Mrs. Jose Marie Mijarito and family, dyan po sa New York, Sarah Flores and family, Ate Bless and family, sa ating mga kaibigan po na mga sina Nanay Chuling Ramirez and family, Nanay Carmelita and family, Marilis Vargas and family, Jose Conanan and family, Joy Cruz and family. Salamat po sa inyong pagkamabuting kaibigan. Para po sa ating mga nagpapadala ng kanilang mga suporta, Boy Ofima and family, Virgie Ofima and family, Cesar Buena and family, Romy Cando and family, Elinita Calanza and family, Philly Del Rosario and family, and Tess De Leon and family, Danny De Leon and family, Maming Alanas and family, Amalia Di Vera and family, Hilda Tan and family. Sila po ang mga pamilya na nagkupkop at tumanggap sa atin at pinadama po nila sa akin personally na kahit di man nila ako kadugo at kano-ano, minahal nila ako ng bilang totoong anak na rin at kapatid. Salamat po sa inyo at malaking tulong po yan sa amin ng mga kaparian na may totoong nagmamahal at handang tumanggap sa amin kahit saan man kami magpunta. Nakikita po ng Diyos kung paano ninyo inilagaan at minahal ang kanyang pare. At sa mga hindi ko po nabanggit, meron pa po tayong mga next day na mga reflection. Paki-comment po, pakibigay po inyong mga pangalan para maisama ko po kayo sa susunod na araw ng aking reflection. Mga igsoon ko din ni Kristo, din nila kukutob, ayaw kalimot na ang pulong sa Diyos, angay gayon nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus.
Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, nga kansang ang dahon dili gayud malaya, ug timpo sa tingbunga muhatag siya maayong bunga. Igsuon ugma na usab ug ban sa pangama sa tong mahal na Birhen na Inahan si Santa Maria nga atong gitawag og misamisnon ug Birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin unta kanimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw ug God bless.